So, in any law or House bill, we have the strengths and challenges. So, we are now deliberating the strengths and challenges of each of the law. Sorry. So, I will read the strengths first. So, strength of ASEF is RA 10848 increases access to low-interest loans, encourages innovation, and supports long-term development through education. It aims to be inclusive and responsive to the needs of the agricultural sector. So, ang RA 10848 ay nagpapataas ng access to sa mga low-interest loans at iniengganyo or encouraging yung mga innovations like paggawa ng mga makabago, ganun. And sinusuportahan yung mga long-term development. And through education, that ito naman ay naglalayong na magiging inklusibo ng yung parang intentional sa para sa lahat ng gender o kababae o lalaki ka man, and responsive din sa mga kinakailangan ng mga agricultural sector. So, ang challenges naman ng ASEF is, despite it aims, ASEF faced past issues like poor fund collection, limited beneficiary reach, implementation depends on agency efficiency, and the equity requirement might still be a burden for some small farmers. Yung challenges naman, or yung mga cons ng ASEF is, kahit ng kahit ang ASEF ay mas past issue like poor funding at saka yung mga limited lang yung mga beneficiary kasi hindi naman lahat, hindi sa umpisa lahat makakaya na parang siya yan stages, yung parang ito lang muna at ito hanggang sa lumawak na. And yung implementation din nakadepende sa kakayahan ng agency. So, bale, kasi I know that yung agency dito sa Pilipinas ay di makakayang suportahan lahat ng magsasaka. Kasi yung Philippines kasi is bansa siya ng puro agrikultura at saka parang mahirap-hirap kasi yung iba kasi hindi pa ma-reach out. Yung iba rin naman is may mga issue pa. And yung yung equity requirement din para ng siya yung parang komplikado na makapagbibigay ng pasanin para sa mga maliliit na farmers ngayon. Just musta. At ang pinakahuli ay ang konklusyon ng topic na ito. Napabasahin ko yung konklusyon. Ang RA 10848 renewed government support for agriculture but highlighted the need for better management. Whether extended again or replaced, the goal must remain the same, empowering farmers and improving rural livelihoods. So, sa konklusyon, ipapakita ito na ang purpose ng ASEF is binago nito ang suporta ng gobyerno para sa agrikultura na highlight ang kinakailangan ng maayos na management. Kahit ito'y in-extend or iniba, ang goal ay dapat ganyan pa rin. Diba? The same. Ini-empower ang farmers and improving rural livelihoods. And ganun yung ASEF. Ito pala yung mga reference na ginamit ko, yung kinuhanan ko ng mga topic. So, karamihan dito galing sa Lawfield site at saka yung ibang mga legit site ng gobyerno. So, you can visit that link naman para sa more informations about this R18848 ASEF. At sa ngayon ay natapos na lahat ng topic about sa RA 10848 or yung Agricultural Competitiveness Enhancement Fund or ASEF. So, thank you everyone for watching. Subscribe. Sorry, nakram lang. Nadula, kay nadula, gani ako na.